Pinalayas ako ng sarili kong anak. Tinawag niya akong walang silbi at nag-iingay na basura sa gitna ng yaman na ipinundar ko. 15 taon kung binuo ang pangalan niya, inalagaan ang apo ko. Pero sa isang iglap, tinapon niya ako. Ngunit hindi na ako ang dating Amara. May pag-asa pa si Leora. Ngayon, ako ang babalik. At sisiguraduhin kong babayaran niya ang bawat luhang pumatak sa mga kamay kong nag-aalaga. May pagpapatawad pa ba sa ganitong kasalanan? Oh, wala ka ng silbi, ma. Hindi mo na kailangan ang mana ko. Parang kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Amara ang bawat salitang iyon. Nanigas siya sa likod ng pinto ng den ni Crisanto. Ang boses ng anak ay malamig, matalim, at hindi nagdadala ng bakas ng pag-aalinlangan. Wala nang silbi. Sa mga oras na iyon, abala si Amara sa pagtatahi ng botones ng luma, ngunit paboritong barong ni Crisanto. Ang barong na isinuot niya noong unang beses siyang naging CEO ng kumpanya. Ngunit hindi na umabot sa pinakamamahal niyang anak ang barong na iyon. Bigla na lang, bumigat ang tahi sa kamay niya. Parang may kung anong bakal na kumakapit. Narinig niya ang boses ni Imelda. Matamis, pero puno ng kamandag. Oo nga, Crisanto. Ano pa ang papel niya dito? Ang bahay na ito ay kailangan ng isang bagong mukha. Moderno, hindi luma at may amoy. Nagbago ang boses ni Crisanto. May bahid ng pagkairita. Huwag kang mag-alala, tita. Iyon lang ang problema ko. Sa oras na magdisyete si Leora, ipapaalis ko na sila. Pero, hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Nag-iingay lang siya na parang basura na inihagis sa gitna ng yaman na ipinundar ko. Basura. Pakiramdam ni Amara, hindi lang ang barong ang bumagsak sa sahig, kundi pati ang sarili niyang katawan. Hindi siya gumalaw. Ang kanyang lalamunan ay parang tinatakan ng mainit na bakal, kaya't hindi niya maibuga kahit ang isang hininga. Ang mga kamay niya, ang mga kamay na nagtahi, naglaba, nagluto ng walang hanggang adobo para sa anak niya, ang mga kamay na nagpasan sa pamilya nang mamatay ang asawa niya, ay unti-unting nanginig. Tiningnan niya ang mga kulubot at kalyo sa palad niya. Ang mga sugat na nakuha niya sa paghahanap buhay ay hindi medal ng karangalan. Sa mata ng anak, ang mga ito ay palatandaan ng karalitaan na kailangan niyang itago. Naging malayo at nakakatakot ang buong bahay. Ang tahimik na pagbagsak ng barong ay mas malakas pa sa isang sigaw. Pagkatapos ng ilang minuto ng nakakabinging katahimikan, narinig niya ang pag-ikot ng doorknob. Hindi nagtagal at bumungad si Crisanto. Nagulat ito nang makita siya, ngunit mabilis ding nagbalik sa mukha nito ang pagkainis at pagkapuot. Anong ginagawa mo dyan, ma? Tanong ni Crisanto sa Taglish. Hindi man lang nag-abalang tingnan ang barong sa sahig. Kanina pa kita namang hinahanap. May pinapirmahan ako sa iyo. Inabot niya ang papel sa ina. Isang waiver na nagsasabing hindi siya maghahabol ng kahit na anong karapatan sa Crisanto Group of Companies. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang awang mukha ng isang negosyante. Kailangan ko ang pirma mo, ma, para mapatunayan mong hindi ka naaapektuhan sa mga nangyayari sa bahay na ito. Hindi na nakita ni Amara ang anak. Ang nakita lang niya ay isang estranghero na may mukha ng anak niya. Ngunit may kaluluwa ng isang walang pusong kontrabida. Bumaba ang tingin niya sa pen na inabot ni Crisanto. Bigla, ang pen ay nag-iba ng anyo sa paningin niya. Parang isang patalim na sasaksak sa kanya. Sa oras na iyon, may liwanag na biglang sumulpot mula sa likod ni Crisanto. Si Leora. Lumingon si Amara sa apo na mukhang namumutla at nangangayayat dahil sa gamot na pinalitan ni Imelda. Ngunit sa kamay ni Leora, hawak nito ang isang silver frame
na may litrato ng kanyang namatay na ina, ang asawa ni Crisanto. "Lola!" Bulong ni Leora, ang boses ay mahina at nanginginig. Sa sandaling iyon, ang pagkasuklam ni Amara ay natabunan ng isang malaking alon ng pagmamahal. Nakita niya ang apo, ang tanging buhay na mana na natitira sa kanya, at sa loob ng kanyang dibdib, may isang apoy na biglang sumiklab. Hindi hiya ang kailangan niya. Hindi paghihinagpis. Ang kailangan ni Leora ay proteksyon. Marahan niyang inalis ang tingin sa pen at sa papel. Walang ano-ano, naglakad siya palayo. Tumuloy sa kusina. Hindi niya sinagot si Crisanto. Hindi siya umiyak. Huminga siya ng malalim habang dinig niya ang pag-ingay ni Crisanto sa likod niya. Pumasok siya sa kusina kung saan nakita niya ang isang lumang kaldero na nakasalang sa apoy. Nagluluto siya ng tinola, ang paborito ni Leora. Ang tinola na luto niya ay paborito rin ni Crisanto noong bata pa ito. Ito lang ba ang halaga ko? Isang basurang nag-iingay sa gitna ng yaman? Kung kaya niyang sirain ang buhay ko at ang buhay ng apo ko. Humarap siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tuyo at matapang. Ang pag-ibig ay nasunog na, at ang natira ay abo ng galit. Anak, simula ngayon, lalaban tayo. Hindi na magpapaapi ang lola mo. Hindi na tayo aasa sa kanya. Bulong ni Amara. Hindi kay Leora, kundi sa apoy ng tinola na parang nagliliyab din ang puso niya. Nabalik lamang ang diwa ni Amara mula sa mga salitang nagwasak sa kanya nang marinig niya ang mahina, ngunit matatag na paghinga ni Leora sa tabi niya. Kinabukasan, parang wala siyang tulog. Ang kagalit at pag-ibig ay magkasalikop na nag-iingay sa loob ng kanyang puso. Hindi na siya pinapayagang magpahinga. Kung si Leora ay naghihintay ng pag-asa, hindi siya maaaring maging mahina. Dumating ang oras ng hapunan. Ito ang huling seremonyas ng pamilya, ngunit ngayon, wala na itong init. Tiningnan ni Amara ang apo niya na pilit na inabot ang kutsara. Ang kamay ni Leora ay nanginginig pa rin, at nahirapan itong isubo ang pagkain. Si Crisanto ay nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Abala sa pag-scroll sa kanyang iPad habang si Imelda ay nakangiti. Mayabang ang ngiti, na parang ito ang nagwagi sa isang patimpalak na walang nakakaalam. "My God, Crisanto," sabi ni Imelda, half whispering pero sapat para marinig ni Amara. "I cannot believe you still allow your mom to cook a peasant food like this. It smells like..." Hindi man lang tiningnan ni Crisanto ang ina, sumagot ito habang nakatingin pa rin sa screen. "Just eat your food, tita. I don't have time for this drama." Ang hapunan ay napuno ng baho ng pakikipagdebate at pagmamataas. Naramdaman ni Amara ang hapdi sa dibdib. Ginawa ko ito sa loob ng 15 taon. Para sa kanila. Para sa pag-ibig. "I'm sorry ma, Tita Imelda. I feel sick. I have to go," sabi ni Leora. Tumayo ito at nagmamadaling lumabas. Sa sandaling iyon, biglang may ingay ng pagkahulog na narinig. Si Dante, ang matandang butler na naglilingkod sa pamilya sa loob ng 20 taon, ay biglang natumba. Hindi man lang tiningnan ni Crisanto ang butil ng mainit na sabaw na tumalsik sa mamahaling karpet. "Watch it, Dante!" Galit na sabi ni Crisanto sa Taglish. "Pasensya na, sir, ma'am. Nadulas lang po ako," sagot ni Dante pilit na ngumiti. "Tanga!" Bulong ni Imelda, pinupunasan ang kanyang sapatos. Sinamantala ni Amara ang gulo. Tumayo siya, kinuha ang ilang sirang plato at dinala ito sa kusina. Tumunod si Dante. Sa likod ng matataas at makikinang na kagamitan ng kusina, nagawa nilang mag-usap. "Dante, kausapin mo ako. Ang aking apo..." "Si Leora, she's not safe." "Alam ko." Pilit na ibinulong ni Amara. Bumuntong hininga si Dante. Ang kanyang mukha ay pagod
at malungkot. Ma'am, alam ko po at gusto ko po kayong tulungan. Pero may utang na loob? Tanong ni Amara. Ang tinig ay galit. Noon, nagkasakit ang anak ko, ma'am. Siya po ang nagbigay ng pera. Hindi ko po siya pwedeng kalabanin. Pero, mali ang ginagawa niya. Napuno ng pag-aalala ang tinig ni Dante. Hindi mo. Ang tinig ni Amara ay kalmado, ngunit nakakabingi sa lakas ng galit. Biglang tumulo ang luha ni Dante. Ma'am Amara, hindi ko po. Isang dagok na naman ang naramdaman ni Amara. Pinalitan niya ang gamot at ngayon winasak niya ang komunikasyon sa pagitan ng ama at anak. Tumigil ka na sa paglilingkod sa kanya, Dante. Hindi siya ang napaisip si Dante at pagkatapos ay inilabas ang isang lumang papel at nagsulat. Si Attorney Elias Salazar po, ma'am. Siya lang po ang kilala ko na hindi takot lumaban. Noon, tinulungan siya ng yumaong sir. Siguradong may utang na loob. Ngayon, ito ay gagamitin para sa tama. Naghiwalay sila ni Dante. Ang kanilang sekreto ay parang isang bagong simula na puno ng panganib. Pagdating sa silid, nakita ni Amara si Leora na nakahiga. Mahina ang paghinga. Hinawakan niya ang noo ng apo, mainit. Nagsimula siyang magbasa ng mga lumang medical documents. Ang katotohanan ay naging liwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi baliw ang apo ko. Hinanap niya ang sampagita na regalo ni Leora sa kanya kanina. Ang halimuyak ng bulaklak ay nagbigay sa kanya ng lakas. Nagring ang kanyang lumang telepono, isang unknown number. Si Attorney Elias. Amara, I have heard everything from Dante. Handa na akong tumulong. Magkita tayo sa labas ng Tagaytay bukas ng gabi. Mag-iingat ka, Amara. Hindi mo alam kung gaano sila kadelikado. Sabi ni Elias, ang kanyang tinig ay seryoso. Hinawakan ni Amara ang sampagita at tumingin sa madilim na tanawin ng Tagaytay. Ang kotse ni Elias ay darating sa kadiliman. Ang kanyang pag-asa ay sumusunod sa liwanag ng isang hindi pamilyar na kotse. Huwag kang lumingon. Iyan ang mantra na inulit-ulit ni Amara sa kanyang isip habang ang taxi na sinasakyan niya ay umaalis mula sa gilid ng dambuhalang gate ng Dinhansa. Ang malamig at makapal na hamog ng Tagaytay ay yumakap sa kotse. Parang isang babala na huwag siyang umalis. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang totoong lamig ay nasa loob ng bahay na iyon. Hindi nagtagal at nakarating siya sa isang tahimik na restaurant sa labas ng Tagaytay. Nakaupo si Attorney Elias Salazar sa isang sulok. Ang kanyang hitsura ay seryoso at malinis. Sa sandaling makita niya si Amara. Tumayo siya at nagbigay ng magalang ng ngiti. Salamat at dumating ka, Tita Amara. Bati ni Elias sa Tagalog. May paggalang. Alam kong delikado ito. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Amara. Inilatag niya ang lahat. Ang panloloko ni Crisanto, ang pagpapalit ng gamot ni Imelda, ang pagkawala ng mga sulat ni Leora. Tahimik na nakinig si Elias. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang manipis na folder. Tita Amara, matagal ko nang pinagmamasdan ang mga galaw ng Crisanto Group. Alam kong may mali. Si Crisanto, he is bleeding the company dry. Isang dagok na naman para kay Amara. Pinagdugtong ni Elias ang mga detalye. Crisanto ay nagbebenta ng mga ari-arian ng pamilya nang walang pahintulot ni Amara. Gamit ang mga dummy corporations, ang bawat benta ay isang sugat sa mana ng kanyang apo. Hindi lang iyon. Biglang lumabo ang paningin ni Amara. Hindi lang kasamaan ang ginagawa ni Crisanto, kundi ganid na nakakatakot. Anong gagawin ko, Elias? Tanong ni Amara
Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Gagamitin natin ang katotohanan. Si Liora ay hindi, pero anong basehan? Naramdaman ni Amara ang lakas ng batas sa unang pagkakataon. Pagkatapos ng matagal na pag-uusap, inabot ni Elias kay Amara ang isang USB drive. Ito ang simula. Nariyan ang lahat ng documents na kailangan para simulan ang kasong sibil laban kay Crisanto at Imelda. Proof ng fraudulent transactions ni Crisanto. Ingatan mo ito, tita. Ito ang magliligtas sa inyo ni Liora. Nagpaalam sila. Habang pauwi si Amara, naramdaman niya ang bigat ng kapangyarihan sa kanyang bulsa. Pagbalik niya sa denhansa, nakita niya si Imelda na tahimik na nagsasaayos ng mga lumang gamit ni Amara sa kanyang silid. May liwanag ng pagkasuklam sa mata ni Imelda nang makita niya si Amara. "San ka galing, Amara?" Parang pangaasar ni Imelda. Mapait ang ngiti. Hindi na nag-abala si Amara na sumagot. Ngunit sa halip na pag-iwas, tiningnan niya si Imelda ng diretso sa mata. "Wala kang," sabi ni Amara sa matigas na Tagalog. "Ikaw? Wala kang." Ngunit hindi na siya nasaktan. Ang bawat pang-iinsulto ni Imelda ay bato na nagpapatigas sa pader ng kanyang determinasyon. Ito ang simula. Bago matulog, dahan-dahan niyang kinuha ang USB drive at itinago ito sa isang lumang ang tanging bagay na hindi pwedeng pagsuspetsahan ni Imelda. Hinatid ni Amara si Liora sa kanyang silid. Habang nakahiga si Liora, inabot niya ang kamay ng apo. "Lola, okay ka lang po ba?" Parang ngumiti si Amara, ang ngiting totoo. "Opo, anak. Okay lang ako. Dahil simula ngayon." Kinabukasan, habang nasa sala si Crisanto, nakatingin sa kanyang iPad, dahan-dahang pumasok si Amara sa den ni Crisanto. Walang ingay ng pagbukas ng pinto, walang anino. Hinawakan ni Amara ang birth certificate at ang iba pang importanteng papel ni Liora na nakalagay sa isang drawer. Hindi siya nagtanong. Kinuha lang niya. Paglingon niya, nakita niya si Crisanto na nakatayo sa pinto. Nakatingin sa kanya ng nagulat at takot. Isang bagong umaga sa Tagaytay. Ang sikat ng araw ay hindi na kaibigan ni Dante, kundi isang mapanganib na liwanag na nagbibigay daan sa kanyang takot. Napansin ni Imelda ang kakaibang galaw ni Dante. Ang panginginig ng kanyang mga kamay habang naghahain ng kape, ang pag-iwas niya sa tingin ni Imelda. "Dante, I heard you were cleaning the kitchen with Tita Amara last night?" Tanong ni Imelda, ang kanyang tinig ay parang pusa na naglalaro sa isang daga. "Naglinis lang po ako, ma'am," sagot ni Dante, halos hindi na makahinga. "Bakit? Hindi ba sapat ang tono ni Imelda ay matalim at mapanukso. "Tandaan mo, kung wala ako." Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Dante. Ang utang na loob ay nagiging tanikala na nakagapos sa kanya. Hindi na niya ito kinaya. Pagkatapos ng tahimik na almusal, naghanap si Dante ng tsansa na makalapit kay Amara. Nakita niya si Amara sa hardin, nagdidilig ng mga halaman na unti-unting namamatay dahil sa lamig. "Ma'am Amara, kailangan ko pong magtapat," bulong ni Dante. Ang kanyang mga mata ay naluluha. "Si Ma'am Imelda po, siya ang nag-utos na palitan ko ang..." "Bakit, Dante?" tanong ni Amara. Ang daloy ng tubig mula sa hose ay biglang humina. "Ginamit niya po ang utang na loob ko. Sinabi niya po, kapag hindi ko sinunod, ipapadeport niya ang asawa ko. Ayaw na ayaw ko po itong gawin, ma'am. Ang sakit sa kalooban na gawin ko ito sa apo ninyo." Ang luha ni Dante ay tumulo, bumagsak sa lupa. Sobra na. Hinawakan ni Amara ang kamay ni Dante. "Salamat, Dante. Salamat sa... Pero
Agad na pinuntahan ni Dante ang abandonadong silid ng yumaong lolo. Sa likod ng isang sirang aparador, may nakatagong kahon. Ibinigay niya ito kay Amara. Sa loob ay mga bote ng totoong gamot ni Leora at ilang natitirang sulat na hindi niya naibaba sa apoy dahil sa takot at konsensya. Dahan-dahang binuksan ni Amara ang isang lukot na sulat. Ang maliliit na sulat kamay ni Leora ay nanginginig sa papel. Dad, bakit hindi mo ako mahal? Ginagawa ko po ang lahat para... Biglang may tumunog na pinto, malakas at nagmamadali. Si Imelda. Nakita niya si Amara at Dante na magkasama, hawak ang kahon at ang gamot. Hayop ka! Dante! Pinagtaksilan mo ako! Sigaw ni Imelda, puno ng galit at pagkagulat. Tumingin siya kay Amara. Anong ginagawa mo dyan, Amara? Ginamit mo ang matanda. Tumayo si Amara. Ang kanyang tindig ay matatag. Huwag kang mag-alala, Imelda. Tama? Huwag kang sigaw ni Imelda sa Taglish. Hindi nagsalita si Amara. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sa sandaling iyon, narinig nila ang boses ni Crisanto. Biglang kinuha ni Imelda ang telepono at tumawag. Crisanto, kailangan mong... Pinigilan ni Amara si Dante. Hindi niya hahayaan si Imelda na magtagumpay. Ang dagundong ng gulong ng kotse ni Crisanto ay naging musika ng panganib sa loob ng dinhansa. Bumalik siya, galit, litong-lito, at puno ng pagkapuot. Nakita niya si Amara, kalmado na nakatayo sa sala, hawak ang isang kahon. Ang galit ni Crisanto ay sumiklab. Anong ginagawa mo, ma? Sigaw ni Crisanto. Ang kanyang boses ay matalim at mapanira. Sinisira mo ang katotohanan, Crisanto. Ang iyong katotohanan na matagal mo nang itinago. Sagot ni Amara, mahinahon ngunit matatag. Wala kang... Sa sandaling iyon, may tumunog na bell sa gate. Dumating si Attorney Elias Salazar. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Leora. Ito ba si Attorney Elias? Bakit siya nandito? Tanong ni Crisanto. Ang kanyang galit ay nabago sa pagkagulat. Inimbitahan ko siya, Crisanto, para makita mo kung gaano sagot ni Amara. Sa hardin, nag-organisa si Crisanto ng isang maliit na picnic para patunayan na bali si Leora. Ang pag-asa ni Imelda ay ibinigay kay Crisanto ang mga salita na sasabihin. Ngunit si Leora ay iba na ngayon. Si Leora ay tahimik ngunit matalino na nakipag-usap kay Elias tungkol sa mga bituin at mga libro. Walang bakas ng kabaliwan. Kalmado siya, malungkot lang. Sa kabilang banda, biglang nakita ni Imelda ang bag ni Amara. Sinubukan niyang agawin ang bag para kunin ang USB drive. Ngunit maagap si Amara. Huwag mo akong... Sigaw ni Amara, binalikan ni Crisanto ang gulo. Nakita niya si Elias na inabot kay Leora ang isang maliit na bote ng gamot. Isang parang bato na bumagsak sa ulo ni Crisanto. Anong ginagawa mo, Elias? Nagpapakain ka ng... Sigaw ni Crisanto, galit na galit. Tinulak niya si Elias at inalis ang gamot sa kamay ni Leora. Sa pag-aalis ng gamot, natulak din niya si Amara. Ang katahimikan ay biglang sumiklab. Tama na, Crisanto! Sigaw ni Amara. Hinawakan niya ang braso ng anak. Matigas ang paghawak. Tingnan mo, ito ang... Inilabas ni Amara ang medical certificate at ang lahat ng sulat ni Leora. Nanginginig na binasa ni Crisanto ang sulat. Toy Hua Tankin, pambihira. Hindi... Dad, bakit hindi mo ako nakikita? Bumagsak ang waiver na pinapirmahan niya kay Amara. Ito ang... Sigaw ni Imelda puno ng luha. Sa sandaling iyon, may 2 pulis na pumasok sa gate ng dinhansa. Hindi sila inaasahan ni Imelda. Mrs. Imelda Crisanto, you are under arrest for fraud.
medical manipulation, and child endangerment, sabi ng pulis. Hindi! Hindi totoo yan! Si Amara ang... Sigaw ni Imelda. Galit na galit. Sinusubukang tumakas. Ngunit hinawakan siya ng pulis. Karma. Ang mukha ni Crisanto ay maputla. Ang kanyang mundo ay bumagsak. Hindi lang pera ang nawala, kundi ang pamilya. Naramdaman niya ang panginginig sa kanyang balikat. Si Leora. Niyakap siya ni Leora, umiiyak. Dad! Mahal na mahal kita, Dad. Akala ko, galit ka sa akin. Bulong ni Leora, ang kanyang pag-iyak ay nakakahawa. Niyakap ni Crisanto si Leora, umiiyak sa pagkakamali niya. Ang kanyang luha ay bumagsak sa ulan na biglang bumuhos sa Tagaytay. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako, ma. Lumuhod si Crisanto sa lupa, sa putik, sa pag-ulan. Humihingi ng tawad sa dalawang babae na sinira niya. Ngunit si Amara, tahimik na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Hindi na siya nasasaktan. Ang galit ay napalitan na ng panghihina at kapangyarihan. Hindi mo kailangan ang... sabi ni Amara. Ang umaga ay nagising sa isang napakatahimik na dinhansa. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng putik at nakaraan. Si Crisanto ay nasa silid-aralan, halos hindi natutulog. Ang kanyang mga mata ay pula. Ang kanyang mukha ay tuyot. Ang luha ng pagsisisi ay mas nakakasakit kaysa sa galit. Ilang taon ko silang sinira. Biglang umilaw ang telepono ni Crisanto. Hindi magandang balita. Ang investigasyon ng pulis at ang aresto ni Imelda ay nasa lahat ng balita. Mga headline, Crisanto CEO at kanyang tita kasangkot sa child abuse at financial fraud. Hiya. Huwag kang magpakita sa mundo. Ang mukha ni Crisanto ay nag-init. Galit siya sa kanyang sarili. Ang kapalaluan niya ang nagwasak sa kanya. Ang pag-ibig niya sa pera ay nagbunga ng pagkasira ng pamilya. Parang multo si Attorney Elias Salazar nang dumating siya sa sala. Walang ingay ng pagbukas ng pinto. Walang pag-aalangan. Crisanto, meron akong, sabi ni Elias. Seryoso. Inabot niya kay Crisanto ang documents, temporary power of attorney at medical guardianship. Lahat ay nasa pangalan ni Amara. Dahil sa hindi, sigaw ni Crisanto. Hindi na nag-abala si Amara na makipagtalo. Pumasok siya sa sala, nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang kanyang tindig ay kapangyarihan. Wala kang... Pero... Hindi mo... Mali ka. Ang pagkumbinsi ni Amara ay matatag. Aalis kami ni Leora. Humingi si Crisanto ng chance na sumama sa kanila. Naiiyak siya, umaasa siya na makasama sila, ngunit ang sagot ni Amara ay matigas. Kailangan kong... Nakita ni Crisanto ang pagkatalo. Ang mukha niya ay labis na pagod. Sige ma, tumingin si Amara sa anak. Hindi siya nagluluksa, hindi siya masaya. Binalot niya ang lahat ng sakit at pag-ibig sa isang pakete. Lumabas siya, dahan-dahang iniwan si Crisanto na nag-iisa sa malaking sala. Sa kanyang silid, kinuha ni Amara ang lumang telepono niya at pinalitan ito ng isang makinis na smartphone, isang regalo mula kay Elias. Isang simbolo ng pagbabago. Ito ang simula. Ang pag-alis ni Crisanto ay hindi nag-iwan ng katahimikan, kundi isang malawak na puwang na punong-puno ng walang imik na kasaysayan. Sa loob ng malaking dinhansa, naramdaman ni Amara ang mabigat na hangin ng nakaraan na unti-unting umaalis. Ang paglilinis ay nagsimula, hindi lang sa loob ng bahay, kundi sa loob ng kanyang sarili. Maling akala ang pag-ibig na nagbibigay daan sa pagpapahirap. Pumasok
si Amara sa kanyang silid tulugan. Ang amoy ng amag at matandang tela ay pumigil sa kanyang paghinga. Nagpalit siya ng bedsheet. Mula sa luma at madilim na kulay, napalitan ito ng malambot at magaan na puti. Nagsindi siya ng essential oil diffuser. Ang amoy ng sampagita at lavender ay pumuno sa kwarto. Ito ang simula ng kanyang bagong kapayapaan. Nagpunta siya sa lumang aparador. Inilabas niya ang lahat ng mamahaling alahas na regalo ni Crisanto. Ang mga alahas ay hindi ginto, kundi mga tanikala. Nagbenta siya. Bawat piso ay dumagdag sa pondo para sa gamutan ni Leora. Hindi siya nagsisi. Ang pera ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi ng pagkaalipin. Pagkatapos kinausap ni Amara si Leora. Nagpunta sila sa abandonadong silid ng lolo. Magkasama silang nagsindi ng kandila. Hindi para sa ritual ng lihim, kundi para sa pagpapagaling. Mula ngayon, Leora, ito na ang... Hindi na po ako... Sagot ni Leora. Matapang ang boses. Sa kusina, nakita ni Amara si Dante. Handa na siyang umalis. Salamat, Dante. Sabi ni Amara. Wala po iyon, ma'am. Inabot ni Dante ang isang makapal na folder kay Amara. Ito po ang utang na loob na tama. Pumasok si Amara sa sala. Walang ingay. Si Crisanto ay nakaupo sa sofa, tahimik, walang ginagawa. Ang malaking sala ay parang libingan para sa isang nag-iisang kaluluwa. Hindi siya kinausap ni Amara. Hinayaan niya lang si Crisanto na magdusa sa kanyang katahimikan. Ito ang parusa niya. Pumunta si Amara sa mesa at sinimulang basahin ang folder na ibinigay ni Dante. Ang araw ay kumikinang sa labas. Umupo si Amara sa bintana at inubos ang isang tasang mainit na tsaa. Isang simpleng kasiyahan na matagal nang nakalimutan. Hindi na ako ang dating Amara. Hindi na ako matatakot. Lumingon si Amara sa dinhansa at tiningnan ang kalaliman ng mga pader nito. Ito ang kanyang kaharian at ngayon, babaguhin niya ito. Ang lamig ng Tagaytay ay napalitan ng init at liwanag ng bagong lugar. Si Amara at Leora ay nasa ibayong dagat, sa isang lungsod na puno ng pag-asa. Ang apartment na kanilang tinutuluyan ay maliit ngunit malinis. Ang ilaw ay magaan at dilaw. Ang simoy ng hangin ay may amoy ng sariwang bulaklak. Ito ang simula ng aming tunay na kalayaan. Ang treatment ni Leora ay nagpapakita ng magandang resulta. Ang panginginig ng kanyang kamay ay unti-unting nababawasan. Ang ngiti ni Leora ay mas totoo at mas matagal. Ang bawat pagbabago ni Leora ay parang regalo para kay Amara. Ngunit hindi nagpapahinga si Amara. Mula sa malayo, sinimulan niyang patakbuhin ang Crisanto Group. Tinutulungan siya ni Elias. Sa online conference call, nagpakita si Amara ng bagong tapang. Walang pag-aalinlangan. Walang takot. Ang matandang babae na dating tahimik ay ngayon ay isang puwersa na hindi kayang kalabanin. Bago ako umalis, sabi ni Amara sa board members sa Taglish. Matatag ang boses. Sa isang pagpupulong, na ipanalo ni Amara ang desisyon na alisin si Imelda sa lahat ng posisyon sa kumpanya. Ang galit ni Imelda, nakikita sa screen, ay nagpahirap sa kanya. Tingnan ang pagbagsak ng kontrabida. Isang gabi, nagring ang telepono ni Amara. Si Crisanto. Ang tinig niya ay pagod at malungkot. Kumusta si Leora? Tanong ni Crisanto. Maayos siya. Malamig ang sagot ni Amara. Hindi nagtanong si Crisanto tungkol kay Amara. Nagtanong lang siya tungkol kay Leora at sa kumpanya. Hindi pa rin niya naiintindihan. Sa tanghali, habang naghahanda si Amara para sa isang conference call, sinuot niya ang isang bagong suit. Mahal at makapangyarihan. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Hindi na sakit ang nakita niya, kundi tagumpay. Ito ang folder na ibinigay ni Dante ay naging ginto. Nakita ni Amara ang mga lihim na koneksyon ni Imelda.
at ang mga malalaking transaksyon na ginawa nito sa likod ni Crisanto. Pero may isa pang panganib. Tumawag si Elias. May pag-aalala sa kanyang boses. Tita Amara, si Imelda, meron siyang... Sino siya, Elias? Hindi pa namin... Ang digmaan ay hindi pa tapos. Gabi. Nag-ring ang telepono ni Amara. Unknown number. Hindi niya sinagot. Sa parehong oras, si Crisanto ay nasa airport, namimili ng tiket. Ang pagod at pagkagulo ay malinaw na nakikita sa kanya. Ang niebe ay bumabagsak sa labas ng bintana ng apartment ni Amara. Maginaw, ang simoy ng hangin, ngunit mas maginaw ang katahimikan sa loob. May kumatok sa pinto. Isang malakas at pamilyar na tunog. Pagbukas ni Amara, nakita niya si Crisanto. Ang kanyang muka ay payat. Ang kanyang balat ay maputla. Ang mamahaling damit niya ay hindi na gumagana para itago ang kanyang pagkasira. Bulong ni Crisanto. Crisanto, hindi ko... Sabi ni Amara walang emosyon. Pinapasok niya si Crisanto, ngunit may distansya. Ang loob ng apartment ay iba sa dinhansa. Maliit, masikip, ngunit puno ng init at pagmamahalan. Mas malaki ang bahay nila sa Tagaytay, pero mas malamig pa sa sementeryo. Gusto kong makita si Leora. Gusto kong mag-sorry sa inyong dalawa. Sabi ni Crisanto, ang kanyang tinig ay may pag-asa. Pinayagan ni Amara. Lumabas si Leora mula sa silid tulugan. Mas matangkad, mas malakas. Ngunit ang kanyang mukha ay seryoso. Hi, Dad! Sabi ni Leora. Tahimik. Niyakap ni Crisanto ang anak niya. Mahigpit. Umiiyak siya. I'm sorry, anak. Ngunit hindi na umiiyak si Leora. Hinayaan lang niya ang ama na umiyak. Okay lang po ako, Dad, sabi ni Leora. Pagkatapos, mahinahon niyang inilabas ang sarili niya sa yakap ng ama. Sige po, ang lamig ng sagot ni Leora ay isang sampal sa mukha ni Crisanto. Naiintindihan niya. Hindi na siya ang mundo ni Leora. Binalikan niya si Amara. Pilit niyang hiningi ang pagpapatawad. Hindi lang tungkol sa pera, ngunit tungkol sa pagiging walang puso. Ma! Tiningnan ni Amara ang kanyang anak. May pagmamahal pa rin siya, ngunit hindi na ito ang nagpapagapos sa kanya. Maganda ang sorry mo, Crisanto. Pero huli na. Hindi ko kailangan ng asawa na magpapalakas sa akin. Ako na mismo ang nagpapalakas sa sarili ko. Wala nang puwang sa puso ko para sa dating ikaw. Pero, pamilya tayo, Ma. Oh. Amara ay matatag. Hindi ako babalik sa dinhansa para maging shadow mo ulit. Ang bahay na iyon ay bahay na may sakit. At kailangan kong iligtas ang sarili ko at ang anak ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Crisanto ang totoong pagkalugi. Hindi lang pera, kundi ang paggalang ng ina. Sige, Ma, tumalikod si Crisanto. Mabagal ang kanyang lakad. Ang kanyang pag-asa ay nawala sa hangin. Pagkatapos ng kanyang pag-alis, tumawag si Elias. Tita Amara ang... Hindi niya magagawa iyon, sabi ni Amara puno ng galit. Delikado sila, tita. Kailangan nating bumalik sa Pilipinas. Ngayon na. Kinabahan si Amara. Kailangan niyang labanan ang digmaan sa sarili niyang bansa. Ang pagsubok ay hindi pa tapos. 1 taon ang lumipas. Ang eroplano ay lumapag sa Manila. Si Amara at Leora ay bumaba sa ramp, nakasuot ng mamahaling damit. Si Amara matikas, malakas, mayaman. Si Leora masigla, malusog, at may ngiti. Hindi na sila ang dating Amara at Leora na umalis sa bansa. Handa na sila para sa huling digmaan. Hindi nagtagal, nagpulong si Amara sa board members ng kumpanya. Ang tindig niya ay kapangyarihan. Ang kanyang mga salita ay matalas at malalim.
Pinalabas niya ang lahat ng lihim ni Imelda at ng kanyang kasosyo sa negosyo. Ang lahat ng dokumento na nagpapakita ng fraud at korupsyon. Sinira niya ang lahat ng plano nila sa isang iglap. Wala nang puwang ang kasamaan sa kumpanya na ito, sabi ni Amara. Sa labas ng silid pulungan, nakita niya si Imelda. Malungkot, payat, mukhang sira. Hindi na siya ang dating kontrabida na puno ng galit. Amara, patawarin mo ako, sabi ni Imelda. Hindi ikaw ang kailangan kong patawarin. Ang sarili ko ang kailangan kong patawarin dahil hinayaan ko kayong sirain kami. Sagot ni Amara malamig. Walang paghihiganti, walang ang galit. Tanging pag-alam sa sarili ang nakita niya. Ang karma ay dumating kay Imelda. Nawala ang pera, nawala ang kapangyarihan, nawala ang hiya. Walang tao ang nagpakita ng awa sa kanya. Bumalik si Amara at Leora sa dinhansa sa Tagaytay. Ngayon, mas maligaya ang hangin. Hindi na ito malamig, kundi sariwa. Si Crisanto ay nasa hardin, naglilinis ng mga halaman, payat pa rin, pero mas matatag. Hindi na siya nakatingin sa iPad, kundi sa lupa. Nakita niya si Amara. Inalis niya ang dumi sa kamay niya at lumapit. Ma, salamat at bumalik kayo, sabi ni Crisanto, nagpapakita ng paggalang. Crisanto, ginawa ko ito para kay Leora, sagot ni Amara. Naiintindihan ko, ma. Wala nang iba pang mahalaga kaysa kay Leora. Humingi ng tawad si Crisanto kay Amara sa panghuling pagkakataon, tungkol sa pagiging walang puso. Hindi na siya nagsalita tungkol sa pera. Tinanggap ni Amara ang kanyang paghingi ng tawad, ngunit matigas ang kanyang desisyon. Wala nang kasal sa pagitan natin, Crisanto. Ang atin lang ay Leora. Co-parenting. Tinanggap ni Crisanto ang sagot ni Amara. Sa loob ng bahay, nakita ni Leora ang kanyang lola na nakaupo sa sala, masaya. Kinuha niya ang isang makapal na papel at iniabot kay Amara. Isang sulat ng pasasalamat. Amara. Umiyak si Amara, ngunit sa kasiyahan. Ang kanyang pag-ibig ay nagtagumpay. Ang huling kabanata ng buhay ni Amara ay hindi na isinulat sa luha, kundi sa ginto at liwanag ng isang bagong umaga. Sa loob ng dinhansa sa Tagaytay, ang dating amoy ng alikabok at malamig na simoy ng kawalan ng pag-asa ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang init ng dapit hapon na bumabalot sa bawat sulok ng mansyon. Ang mga pader na dati ay tila bilangguan ay naging saksi na ngayon sa isang muling pagsilang. Si Imelda ay naging isang babala na lamang sa kasaysayan ng pamilya. Matapos mahubaran ng yaman at dangal, ang kanyang tinig na dati ay puno ng kamandag, ay naging isang mahinang bulong na lamang sa loob ng bilangguan. Wala nang nakikinig sa kanya, wala nang natatakot. Ang kanyang kapalaran ay naging kasing pait ng kanyang mga balak, isang buhay na puno ng hiya at pag-iisa. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa korte, kundi sa pagkalimot ng mundo sa kanyang pagkatao. Samantala, si Crisanto ay nanatili sa mansyon, ngunit hindi bilang hari ng tahanan. Siya ay naging isang anino na lamang na masayang naglilingkod sa kanyang ina at anak. Natutunan niyang ang tunay na kapangyarihan ay wala sa boardroom, kundi sa bawat sandaling tinitiyak niyang ligtas at masaya ang mga babaeng minsan niyang sinaktan. Bagamat tinanggap ni Amara ang kanyang pagsisisi, malinaw ang hangganan. Ang kanilang ugnayan ay nanatiling paggalang na lamang para sa kapakanan ni Leora. Si Crisanto ay natutong mabuhay ng sapat na ang makitang masaya si Amara mula sa malayo. Si Leora ang naging pinakamagandang himala sa buhay ni Amara. Ang batang dati ay nanginginig sa takot at sakit, ay isa na ngayong masiglang dalaga na puno ng pangarap.
Ang bawat hakbang ni Leora ay puno ng tiwala sa sarili. At sa tuwing maririnig ni Amara ang tawa nito, tila lahat ng hapdi ng nakaraan ay nawawala. Ang paggaling ni Leora ang naging tunay na kayamanan na hindi kailanman mabibili ng anumang korporasyon. Para kay Amara, ang tagumpay ay hindi lamang ang pagiging CEO ng Crisanto Group. Ang kanyang tunay na tagumpay ay ang pagkakahanap sa sariling boses. Hindi niya kailangan ng bagong pag-ibig o ng isang lalaki para punan ang kanyang pagkatao. Ang kanyang kaligayahan ay nagmumula sa tagumpay ng kanyang mga negosyo, sa kalusugan ng kanyang apo, at sa katotohanang nakatayo siya sa sarili niyang mga paa. Sa bawat gabi na tinitingnan niya ang bituin sa Tagaytay, nararamdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit sino. Sa huling sandali, habang nakaupo si Amara sa kanyang paboritong silya sa balkonahe, hinawakan niya ang isang tasang mainit na tsaa. Pinanood niya ang paglubog ng araw, ang kulay kahel na langit na tila nagbibigay pugay sa kanyang katatagan. Napagtanto niya na ang tunay na mana na iiwan niya kay Leora ay hindi ang mga titulo ng lupa o ang bilyong piso sa bangko, kundi ang isang kwento ng isang babaeng nadapa, sinaktan, ngunit bumangon ng mas matatag kaysa sa anumang bagyong dumaan. Ang kwento ni Amara ay hindi nagtapos sa isang kasalan, kundi sa isang panunumpa sa sarili. Isang panunumpa na ang kanyang kaluluwa ay hindi na muling magiging alipin ng sinuman. Ang tunay na reyna ay hindi ang may suot na korona, kundi ang babaeng may hawak ng sarili niyang kapalaran. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Amara. Isang tibok na malaya, buo, at sa wakas, payapa. At sa bawat tibok ng kanyang pusong malaya, doon natapos ang mahabang gabi at nagsimula ang isang bukang liwayway na kailanman ay hindi na magdidilim. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito ni Amara. Habang binubuo ko ang bawat salita, lalo na sa mga sandaling gumuho ang mundo ni Amara dahil sa kataksilan ng sarili niyang dugo, hindi ko mapigilang mapaluha habang isinusulat ang kanyang pighati. Ang kwentong ito ay higit pa sa mga salitang nabuo. Ito ay hango sa mga totoong tinig at karanasan ng mga kababaihang nakilala ko. Mga reynang walang korona na patuloy na lumalaban sa gitna ng bawat unos ng buhay. Nais kong ipaalala sa inyo na ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili upang tuluyan tayong maging malaya. Gaya ng isang munting binhi na pilit sumisibol sa gitna ng matigas na semento, ang ating tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo katagal nagtiis, kundi sa kung paano tayo muling bumabangon at namumukadkad para sa ating sariling kaligayahan. Bago tayo tuluyang magpaalam sa dinhansa sa Tagaytay, nais kong mag-iwan ng isang tanong sa inyong mga puso. Sa inyong palagay, naging sapat na ba ang naging kaparusahan at pagsisisi ni Crisanto at Imelda? O kung kayo ang nasa katayuan ni Amara, kaya nyo rin bang magpatawad nang hindi na muling lilingon sa sakit ng nakaraan? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng munting liwanag at init sa inyong mga damdamin. Kung naantig ang inyong puso sa paglalakbay ni Amara at Leora, huwag po sanang kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin sa komento. I-like ang video na ito at ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang inyong suporta ang nagsisilbing inspirasyon ko upang patuloy na lumikha ng mga kwentong nagbibigay diwa at pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Maraming salamat po at pagpalain kayong lahat